ang mga gawa ng Diyos na magwawakas sa rapture, ang panghuli natin ay itong pagtatapos ng pangangaral ng tunay na ebanghelyo. Purihin ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang makapagsasalita lang ng salita ng Diyos ay ang mga sinugo ng Diyos. Dahil sila ang pinagkatiwalaan ng Diyos na ipangaral ang salita ng ating Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Gaya ni Apostol Pablo, sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, na sa kanya ipinagkatiwala ang salita ng Diyos. At si Apostol Pedro ay nagpahayag na nasa kanila ang panatag na salita ng buhay. What I mean, mga kapatid, at gusto kong makita natin yung sinasabi ng Amos 8:11 na magpapasapit ang Diyos ng kagutom sa lupain, hindi gutom sa tinapay o uhaw sa tubig, kundi pagkarinig ng salita ng Diyos. Ito talaga ay tumutukoy sa pangangaral ng tunay na ebanghelyo. Sapagkat sa araw ng rapture, hindi naman lahat ng mangangaral kasamang mararapture. Of course, meron talagang maiiwan, lalo na yung mga bulaang mangangaral. Kaya ang mawawala lang ay yung pangangaral ng tunay na ebanghelyo. At kung maiiwan yung mga bulaang mangangaral, of course, mangangaral sila, pero hindi na sila tatanggapin ng tao sapagkat hindi sila kapani-paniwala. Bakit? Naiwan sila sa rapture. Paano pa ang tao maniniwala sa kanila? Kaya ang idea talaga rito, mga kapatid, na ang hahanapin ng tao na salita ng Diyos ay ang tunay na pangangaral ng ebanghelyo. Purihin ang pangalan ng Panginoon.